last minute nagkagulo-gulo ho ang PDP. Kasi, di umano, merong isang animal dyan na nagtraidor na nagdesisyon mag-isa without the consent, especially of the Duterte na PDP members. Wala ni isa sa kanila sa board o yung mismong deciding officers ang tinanong. Basta na lang ipinost sa social media ng mabilisan ang desisyon na inadapt nila si Amy at si Camille. And they did this before as in last minute bago mag May 11. Kasi sa May 11, bawal na ang magkomento, especially if you are a candidate or especially if your page is registered as part of the campaign team ng isang kandidato. So bawal na sila mag-post ng anything about it. So hindi na makakapalag. So ginawa nila yon last minute. Nag-decide, I think it was 10 p.m. plus. Hindi na maka-respond dahil nga nagkakaroon pa ng usapan. Nagkaroon pa ng confrontation among themselves. Nakakalungkot lang. Kasi nga, ang balita, di umano, may nagganap na bilihan. Hindi ko na lang papangalanan, may marami hong galit na galit. Kasi, etong mga ito, nilalabanan nga nila ang korupsyon. Yan nga ang kanilang battle cry for the senatorial nila, yung kanilang pagtakbo. Yan ang kanilang battle cry. Ano yun? Eliminate corruption. But sad to say, there is a corrupt among themselves. Ang sakit. Alam mo, mga kababayan, madaling tanggapin ang pagkatalo. Madaling tanggapin na merong kalabang tumitira. Ang pinakamasakit ay yung kasamahan mo ang maglalaglag sa'yo. Ang kasamahan mo ang titira sa'yo. Pagigimbala naman ang social media. Mahahati na naman. Naku po, bakit mahati? Sabi nga, alam mo, ang buhay, ang tunay na ang katotohanan, ika nga, it's a double-edged sword. Yan po ang definisyon ng banal na kasulatan. Bakit double-edged sword yung Kasi nga, dito mahahati yung mga damonyo at saka yung mga tunay na may pinaglalaban. At mahati rin dito yung mga panay pangako lang at sa totoo lang gusto lang maposisyon. Nako! Shit! At yung talagang gustong maayos ang sistema ng ating bayan. Ayan. Pag-uusapan natin yan maya-maya. Pero abang-abang kayo hanggang dulo ito. Naku po, malupit po ito. Sinasabi ko sa inyo. Ay, abang-abang lang tayo dyan. Anyway, ito po muna pag-usapan natin itong mga kandidato na nanalo. Pero linawin ko lang po muna. Baka kasi i-misinterpret tayo ng ibang mga ulul dyan at sabihin, hindi kasi bitter lang kayo kasi natalo ang Duterte, yung ibang Duterte, natalo si Pastor Kibuloy na inyong kinakampanya. Hindi ho, hindi. Sa totoo lang, hindi natalo. Una-una, kumbinsido ko na talagang merong malawakang dayaan na nangyari, pre-programming, ika nga. At hindi lamang po yun, meron po talagang kademonyohang ginawa itong lintik na gobyerno na ito. At pangalawa, kahit po matalo, hindi ho ang natalo yung mga kandidato. Ang natalo ho yung mga botante. Bakit ho kanyo? Kasi ho, itong mga kandidato, tuloy-tuloy lang ang buhay nito mga ito. Itong mga kandidato na ito, they have life outside of politics. They can live sabi nga, comfortable life
Kahit hindi po sila manalo. May mga trabaho mga abogado, marami ho. Ang talo tayo. Tayo mga butante na hindi naniwala at tayo mga butante na nagpalinlang sa propaganda. Tayo ang talo. Bakit? Kasi ang binoboto natin yung mamumuno sa atin eh. Ang binoboto natin ay yung aayos ng ating bansa at gagamit ng ating pera. Masakit to. Ako kaya nga alam mo, suggestion ko sa mga kababayan natin, magbayad po kasi tayo ng tax. Para ramdam natin pag may mga putang inang mga gobyerno, nasa gobyerno na lumulustay nito. Ako hindi ako na bibiro kasi yan po ang aking kabilin-bilinan sa aking mga staff at aking mga abogado. Siguraduhin nyo na tama ang binabayad at maayos tayo. We are para bagang hindi tayo nagfi-fail, 'di ba, sa pagbabayad ng tax. Siguraduhin ninyo. And masakit sa akin pag nire-remind nila ako, share. Quarterly tayo ito bayad. Alam niyo kung bakit ko ginawang quarterly yun? Kasi pwede mong gawin ng one time, big time eh. Quarterly to remind me that this fucking government is spending our money. Yan ang katotohanan. Aside from the income tax that we are paying, may mga tax pang nakasingit sa ating sahod, sa ating binabayaran sa gasolina, sa mga produkto. So masakit po talaga mga kababayan na ibigay itong tax natin, pinaghirapan natin, dugo at pawis, ibubulsa lang. Hindi lang po yun ibubulsa, ipamimigay pa sa tamad. Pasensya na, katotohanan po ito. Kasi marami dyan na sa totoo lang, umasa na sa ayuda. Hindi na nagtrabaho. Anyway, may ayuda naman kami. Di ba? Yan ang katotohanan. Nako, kaya nga alam nyo, every time, masakit po, kaya dapat po tayong magsalita. Pag meron pong mga government official na lumalapastangan, ika nga, sa tax ng bayan. Kaya ang talo dito talaga po ay hindi yung mga kandidato. Dahil yung mga kandidato tuloy lang ang buhay niyan. Comfortable ang buhay niya mga yan. May mga trabaho yan. Ang tatamaan dito ay yung mga tayo yung mga ordinaryong Pilipino, tayong mga mamamayan na kinakaltasan ng tax at masakit sa atin yun. Tayo ang tatamaan. Bakit? Yung mga nilagay natin magnanakaw. Kung hindi man magnakaw, hindi iimik pag may nagnanakaw. Naintindihan natin. Sige, sabihin na natin itong mga kandidato na nanalo. Hindi po sila magnanakaw. Pero ang problema ko, hindi sila umiimik pag ninanakawan na tayo. Anong tawag mo doon mga kababayan? Alimbawa lamang. Ito simpleng-simple. Meron tayong cellphone. Usong-usong ngayon yan. No? Yung may napanood ako, yung sa jeep, winarningan na siya ng driver. Sabi, yung cellphone mo, itago mo! May mga snatcher dito. Nagalit pa yung babae. Napanood ko to sa TikTok, nagalit pa yung babae dun sa sabi niya parang ba't ka nangingila? Something like that, okay? Tapos yun na nga, biglang yung katabi niya pala na hindi mukhang snatcher. Kasi malusog eh. Di ba usually mga snatcher payat, yung mga humuhumpak-humpak. Eto malusog eh. So, biglang kinuha yung kanyang cellphone, tas iyak siya ng iyak. Alam mo, kunwari nangyari sa atin yun, may cellphone. Tapos meron tayong nakitang pulis. Sabihin mo, Mamang pulis! Kasi alam mo naman sa Pilipinas kahit hindi sila involved, sumisigaw siya, may nasusunog, hindi, sandali, bahay mo ba? Hindi, nakikisigaw lang. O kaya pag may binubugbog, asawa mo may binubugbog, hindi, nakikisigaw lang, bakit ba? O di ba, ganun lang. Halimbawa yung cellphone natin ang kinuha, di ba? Tapos sasabihin natin, Mamang pulis, yung cellphone ko, it's nuts! Sabi ng Mamang pulis. Tapos, ngayon, ano? Trabaho mo yan, di ba? Mas marunong ka pa sa akin. Sino nagsabi? Bilang gano'n ang hirit. Yumuyusik clear, no? Sino nagsabing trabaho ko yan? Asan sa batas siya? May ebidensya ka?
Halimbawa lang, gumanon yung pulis. Di ba magagalit tayo? Tama, mali. Magagalit tayo. Sasabihin natin, anak naman ng weteng tong pulis na to, hindi niya ginagawa yung trabaho niya. Napakagago, binabayaran natin ng tax, pero hindi niya trabaho. Abay, ganun din po. Abay, ganun din po pag merong mga politikong hindi umiimik sa pagnanakaw ng putang inang gobyernong na ito. Yeah, that's the truth. In a bigger scope. Yun yung sa baba. Di ba naiinis na tayo pag walang ginawa yung pulis? Tayo ay nanakawan or something. Pero ganun po ang ginagawa ng mga government official natin na supposedly they can say something. They have the power. People will listen to them even if sasabihin nila, hindi trabaho ng isang senador. Yes, it is not the job of the senators, but they have the voice. If they speak, somehow, pipick upin to ng media, ng taong bayan, they have the voice. Aside from being a lawmaker, may boses sila. Kaya umaasa nga tayo di ba? Umaasa tayo na sana ho sila'y gumalaw, kumilos. Pag hindi ho sila gumalaw, it's just saying, hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho. Kasi marami ho dyan nagsasabi na hindi ho nila trabaho yan. Oo, hindi nila trabaho literal o direct na trabaho, but they can do something about it. Especially pag ikaw pinagkatiwalaan ng taong bayan. Ibig sabihin, if you are an elected official, it is your job somehow, even if you are just a lawmaker, is para marinig ng taong bayan. Plus, meron pa silang mandate, di ba, to oversee na yung mga batas ay nasusunod. They can call for an hearing. Kaya nga may hamon tayo sa mga naupong mga kandidato na pinaglaban natin. Yung tinatawag nating Duterte, which is tatlo lang naman po ang talagang pumasok sa Duterte. Walang iba kung hindi si Marcoleta, si Bongo at saka si Senator Bato. Alam ko, alam ko na alam ninyo sa inyong puso na nagkaroon ng dayaan. Do something about it. Umaasa kami sa inyo. We are not judging you. We are hoping na meron kayong gawin. Alam nyo ho yan. Kasi walang boboto kay Bato na Makabam Aquino. Walang boboto kay Bato na Pinklawan. Imposible ho yun. So anong ibig ko sabihin? Abay dapat nabitbit yung ibang mga kasama. Imposible na si Bato lang ang nanalo sa Duterte o si Bongo lang. Si Bongo kasi pwede pang masabi nating merong mga iilang non-political na iboboto siya, na iba ang iboboto, hindi yung Duterte. Siguro maybe 10% ganun. Pero si Bato, abay galit na galit ang Pinklawan dyan. At mas lalong-lalo na kay Marcoleta. Alam mo naman si Marcoleta, yan ang bumana talaga sa 'di ba, si ABS-CBN. May ano nga sa kanya, merong matatawag tayong operation against Marcoleta. Nakikita ko sa TikTok yan. Talagang galit na galit sila kay Marcoleta. Kung galit nila 7 kay Bato, kay Marcoleta 10 ang galit nila. So imposible ho. Yung nakuhang boto ni Marcoleta, imposibleng hindi makukuha ng iba ng mga kandidato ng Duterte. That's impossible. So anong ibig ko lamang pong sabihin, mga kababayan? Meron kasi, alam mo, upon watching all the news, meron niya ako nakita doon sabi doon kung siguro dikit yung laban, I mean, less than 1 million ang mga sumunod after the 12. Pwede pa siguro natin matanggap. Pero hindi Hindi less than 1 million, more than 2 million, more than 3 million, yung mga kasunod na Duterte na. Napaka-imposible po. Actually, more than, mga 5 to 10 million. Napaka-imposible na po nun. Kasi naglalabasan ngayon yung mga boto sa Mindanao. At sa boto sa Mindanao, pasok lahat ng Duterte. Visayas, ganun din. Pasok lahat ng Duterte. Kaya nga, siguro mas katanggap-tanggap kung 1 to 15 or at least 1 to 18, nandyan pumasok yung mga Duterte. Matatanggap natin 1,500,000, 2 million, max. Nandun yung Duterte, yung lamang nung 12. Hindi More than. We all know na merong hanky-panky na nangyari. Plus,
Mga kababayan, meron tayong ipapakita na ito'y mismong data po sa sa social media na ay hindi sa ano ata ito I think it was GMA ang naglabas po nito. Sorry. Pero ito'y official hindi to sigurado tayo kasi dinoble check natin to. Ito po'y official na galing po sa COMELEC na ito po yung nangyaring trend. Nasabi ko nga, naku po, halatang halata. I mean, ini-status ko to po sa Facebook. Kung maaari nyo pong puntahan sa Facebook, ini-status ko po ito. Dahil sabi ko pa nga, yan, buti pa ang COMELEC, merong black voting, ha? Pero ang PDP, ewan. Mamaya, pag-usapan natin yan sa PDP. Umanda kayo, mga taga-PDP. Umayos kayo, ha? Hindi po lahat ng dyan tolongges, ha? Meron lamang po mga tolongges na dapat matanggal na sa PDP. Ayan. Ito po, mantakin mo, ha? Ito po yung kung bakit pa ganun, ha? Ibig sabihin po, yan yung oras, eh. Sa oras, talagang pare-pareho. Hindi nagbabago. Mantakin mo. Naintindihan ko kung lahat yan ay lamang po, sabihin na nating NCR lang. Pwede pa siguro. Pero napaka-imposible na sa oras, yung kanilang trend biglang tataas. Sabay-sabay bababa. Sabay-sabay tataas. Aba, pambihira. Diyan pa lang mga kababayan ay may malaking katarantaduhan na yan. 'Di ba? Diyan pa lang po ay meron na pong malaking kalokohan na naganap. Alam na alam mo, wait, sandali, pwede ba yan? Posible bang magkaroon ng ganyang klaseng pagboto? Talagang, alam mo yun, hindi nagbabago. Sana man lang may umangat, may bumaba, di ba? Kasi nandyan yung kulay eh. Ano ibig sabihin ng kulay? Ito yung kulay sa kanan, yung senator's list. So sabay-sabay silang umaangat, ibig sabihin pre-program. Sabay-sabay yung pag-angat nila eh. Sabay-sabay din yung pagbaba. Tapos aangat na naman. Sabay-sabay? Sa parehong oras? Isang malaking katarantad. Kung nakita mo ito, wala nang ibang paliwanag dito mga kababayan kung hindi ito ay pre-program. Pre-program po ito mga kababayan. Kitang-kita naman po natin. Okay sana kung merong konting umangat, bumaba ng konti. Siguro at this time, Mindanao ito. So, maaring bumaba dito yung mga alyansa o di kaya bumaba ang mga si Aquino at si Kiko Pangilinan. Imposible kasi nasabay-sabay yun. Ay, sinong ginago nyo? Diba, napaka-imposible yun ito. Ay, nako. Anyway, yun lang masasabi ko dito. Sabi ko nga, buti pa ang COMELEC organize ang voting. Ang PDP may kanya-kanyang nagdidesisyon. PDP, ready lang kayo. Unya-unya. Bigla ko nalang ipapasok yung ginawa ninyong katarantaduhan dyan. Anyway, ito pa. Pero bago yan, pag-usapan muna natin ng bahagya itong, sa tingin ko, itong impeachment ni VP Sara Duterte, goodbye na. Hindi, goodbye na po. Kasi nga dito mo makikita yung sinasabi nilang strategy ko, no? Na it really, malabo po mga kababayan. Bakit? Ito panoorin po natin ito. At tayo po'y magkomento sa sinabi nito mga na to. Medyo lumilinaw na kung sino-sino mga posibleng maging... By the way, yung, although hindi naman nagbago kasi nga pre-program na, ito pong komento nila dito ay 2 days ago pa. Pero kasi yun yung numero, sabihin yung number of votes. Hindi kasi, alam mo, that's sorry to say hindi ko to, ito lang tayo. Let's stick with the truth. Kita mo, yung mga nasa kaliwang senador, yun po yung mga re-electionists. Sila po yung mga tuloy-tuloy ang kanilang pagsisilbi for 3 years pa. Ito mga nailagay. Diyan pa lang po talo na. Yung mga pautot na sinasabi ng ibang strategy yan para pag nanalo si Amy, hindi ma-impeach si VP Sara. Ulul! Hindi talaga ma-impeach si VP Sara Duterte. Malabo yan.
Sabi ko nga sa'yo, even yung mga ilang taga-alyansa, hindi ko na lang papangalanan, actually, talaga po, kaya nga ho sila nilaglag eh. Kasi nga po, hindi talaga sila boboto for impeachment. It's a political career for anyone na boboto ng impeachment for VP Sara Duterte. Ano po yun? Suicide po yun sa politika nila. Kasi kung makikita ninyo, hindi ho bulag yung mga yan. Oo, bulag man ng ating mainstream media, pero kitang-kita nila sa social media ang taong bayan. Kitang-kita nila nung tinanggal si Pangulong Duterte, nagwala ang taong bayan. Hindi lang po yan. Scientific, sa ratings, bumagsak talaga si Marcos, umangat si VP Sara Duterte. Doon pa lang, political career mo nakasalalay dyan. Tandaan nyo etong mga to, etong inuna, ay yan po ay tatakbo sa 2028. So papanig yan. It's either you are for Marcos or you are for Duterte. Walang gitna dyan. Kailangan po, kasi alam nyo yung gumitna, nawala. Hindi ayoko na lang magpangalan pasensya na ho. Meron po ako mga kilalang malakas sana, pero hindi makapag-decide kung saang barko o saang bangka sasakay. Hindi kasi pwedeng hindi sumakay at that time. Kailangan talagang sumakay ka. Kaya nga ganun ang ginawa ni Amy. 'Di ba? Si Amy bumubulusok ng pababa dahil nga nandun siya sa gitna. Nakasalyan siya, nasa Duterte siya. Kaya nga nung bandang huli, ginawa niya na ang lahat para makilala siyang maka-Duterte. Marami akong alam na hindi ko sana gustong sabihin, pero sasabihin ko. Bakit? Gago ko eh. Bahala kayo kung magalit kayo sa akin. Wala akong pakialam. I do not owe anyone. I am not a politician and I will tell you even if it hurts. Sabi nga, wala akong pakialam, hindi kayo ang nagpapakain sa aking mga politiko. Ang nagpapakain sa akin, netizens. Etong mga nanonood, etong nagpapakulay, etong mga membro ng channel ko, yan po ang nagpapakain sa akin. So ibig sabihin, wala po akong kinikilingan kahit sino man. Kaya kahit tamaan kayo. And you know what? Itong si Senator Amy, for the sabihin ko na nga ba? Wag na muna. Sige na nga sabihin. Yung palapit na ang eleksyon, few days before the election, lumapit na po yan kung kani-kaninong Duterten. Allegedly. Para ano naman, allegedly natin. Allegedly. Pero lumapit na po siya para talagang pumanig sa Duterte. And walang kumagat sa kanya. Wala pong kumagat sa kanya doon sa Duterte na. Wala. Kasi nga, sama-sama sila dyan eh. Sama-sama sila sana. Sama-sama po silang aangat, sama-sama po. Kaya nga black ang kanilang Duterte talaga hanggang dulo. Ang hindi ko maintindihan, at sasabihin ko na sa inyo ngayon, bago natin ituloy ito, bakit itong PDP biglang tumalikod sa kagustuhan ni Pangulong Duterte? I know, this is not a decision by PRRD. Yung pagkuha kay Senator Amy at kay Camille. As a matter of fact, nag-endorse nga si Pangulong Duterte ng dalawa para hindi mapunta ang mga Duterte supporter kay Amy. That's the truth. Hindi na lang nila ma-isolate si Camille dahil po hindi magandang tignan. Last minute, ito'y kwento ng isa sa pinakamataas na opisyal nila. Hindi ko na lang papangalanan. Last minute, nagkagulo-gulo ang PDP. Kasi, di umano,
merong isang animal dyan na nagtraidor na nagdesisyon mag-isa without the consent, especially of the Duterte na PDP members. Wala ni isa sa kanila sa board o yung mismong deciding officers ang tinanong. Basta na lang ipinost sa social media ng mabilisan ang desisyon na inadapt nila si Amy at si Camille. And they did this before as in last minute bago mag May 11. Kasi sa May 11, bawal na ang magkomento, especially if you are a candidate or especially if your page is registered as part of the campaign team ng isang kandidato. So bawal na sila mag-post ng anything about it. So hindi na makakapalag. So ginawa nila yon last minute. Nag-decide, I think it was 10 p.m. plus. Hindi na maka-respond dahil nga nagkakaroon pa ng usapan. Nagkaroon pa ng confrontation among themselves. Nakakalungkot lang. Kasi nga, ang balita, di umano, may nagganap na bilihan. Hindi ko na lang papangalanan, may marami hong galit na galit. Kasi, etong mga ito, nilalabanan nga nila ang korupsyon. Yan nga ang kanilang battle cry for the senatorial nila. Yung kanilang pagtakbo. Yan ang kanilang battle cry. Ano yun? Eliminate corruption. But sad to say, there is a corrupt among themselves. Ang sakit. Alam mo, mga kababayan, madaling tanggapin ang pagkatalo. Madaling tanggapin na merong kalabang tumitira. Ang pinakamasakit ay yung kasamahan mo ang maglalaglag sa'yo. Ang kasamahan mo ang titira sa'yo. Merong hindi magandang naganap. Bakit last minute? Ang masakit niyan, ang nalaglag yung mga malalapit na sana pumasok kung walang ganitong naganap. Lang sa akin. Ituloy natin ito. Possible winners, go ahead, sir. So yan. Take it away. Si Bongo ba? Tatanong ko pa to, hindi na. Hindi na yan. Siyempre, lagay mo na yan. kaduda-duda. May 8 ka na. Yan. Si Bato. Si Bato. Ilagay ko na yung Obvious na muna. sure ball kung saan. Marcoleta. Si Marcoleta to. Amy. Tsaka si Amy. Si Amy. Si Camille. Si Camille. Yan. Teka muna, ilan na yan? 3, 6, 9, 12 na. 12 na. Si Kiko baka mag-swing din muna yan. Oo, Sino? si Si Kiko Kiko. nasa swing. Yes. Ganon din ba si Bam? Ang nakikita ninyo? Sa tingin ko si Bam, dahil na-endorse ng iglesia, Aha. baka nandyan. Saan sa dito? Dito. Talaga? Saan tayo eh? Oo. That's going to be a surprise, ha? Yes. Ilagay na natin kung ang consensus is swing. Hindi ilagay natin kung ako lang ang No. babasa dyan. I'm just saying it's a surprise. Yan, dito. Ilagay mo Yes. na yung mga alyansa sa admin kasi syempre may utang na loob. Pero si Pia sa akin, Si baka Pia, mag-aantay. Mag-aantay. Dito? Agree rin ako doon. Si dating Senate President Soto ay sa admin? Swing. Sa swing. Sa swing. I agree. Kasi yan, kung maging Senate President, through the help of the Vice President. Okay. Ganda nun. Tama yun, ha? Kasi magbabalimbingan na. Ito na yung panahon ng balimbingan eh. Ano ibig sabihin ng balimbingan? Ito na yung nagtatalo na ng barko. Kasi palubog ng todo tong si Marcos sa ratings niya. Kaya magtatalo na ho yan. Ha? Pero ako, mas sa tingin ko si Soto, mas papabor sa admin. Siyempre may utang na loob. Kaya lang kasi, malaking factor din po mga kababayan yung yung endorsement ng ICC. Nakarinig po ako. Ito dinig lang ha. Again, this is not a fact. This is just an opinion and ito'y bali-balita lamang po.
na yung mga in-endorse daw ng INC, according to dun sa narinig kong isang done deal na daw na hindi papabor sa impeachment. Kasi yun ang parang parang nila, sabi kwento lang ito, hindi ako sure. Syempre, vocal naman po ang INC na against sila sa impeachment, that they are for peace. Di ba? They are for unity. Ayaw nila impeachment. So definitely, they would endorse someone na will not favor the impeachment of VP Sara Duterte. So yung mga in-endorse daw, yun ang parang, hindi naman, parang, ang tawag dito, kondisyon. Pero maybe they were asked, are you for impeachment or you're not for impeachment? That's why they were endorsed. Yun ang kwento sa akin. I'm not sure if that is true. Pero I think that would be possible kasi nga, mantakin mo, ilang beses sinabi ng INC against sila sa impeachment, di ba? What about Ping? Si Ping, magulo yan. Sa Kasi sinasabi niya, alam mo, wag na tayong mag-impeachment. Ayusin natin ang problema natin. Nakakakuha yan ng panahon sa oras natin. Swing or... Hindi, pero yan naman at si Soto, usually Yes, magkasama. bloke yan. O idilagay na natin sa swing. Right, sir. Sino yung Oh, nakuha? Lito Lapid. Lito Lapid, admin. Dito, obvious naman sa Inodoro. Klaro natin dito as far dito are concerned. Alam mo, eto mga kababayan, meron pa akong isang nabanggit. Alam nyo, nilaglag ng todo si Revilla Kasi ako, kung hindi sana nanalo si Lito Lapid, medyo, pa ako medyo, alam mo yun, parang, sige, posible. Pero mga kababayan, si Revilla, ang lakas po niyan sa alyansa. Sobrang lakas niyan compared sa mga kasamahan niya. Una yun. Pangalawa, may makinarya yan. Di ba? Pangatlo, in-endorse siya ng INC. So, paano isang katulad ni Lapid na wala namang sandali nga. Ito Wait lang Para ito. Nawala man lang doon, 'di ba? Sa endorsement. Mantakin mo. Sino-sino yung mga in-endorse? Si Bato, Marcoleta, si Bongo, si Bam Aquino, Bong Revilla, Pia Cayetano, Amy Marcos, Camille Villar. Eto bakit ang isang Bong Revilla ang nawala? Napaka-imposible po nun. Popular by its own. Hindi lang po popular, rin talaga yan sa alyansa, may makinarya. In-endorse ng INC, nalaglag. Kasi nga, ang bali-balita, talagang ito ay not for impeachment. Kasi yung mga anak nga niya, lahat ng anak niyang nasa Congress, na mas matindi ang pressure ay not for impeachment. Siya pa kaya. 'Di ba? Tandaan ninyo, nung panahon na kaya nakulong din po yan. Maalala ninyo yan po ay, hindi ko sinabing not guilty siya. It's not my point. Okay? Malalim mong usapin yan. Pero kung matatandaan ninyo, bakit sila lang ni Estrada, tsaka siya, ang mga nakulong, si Enrile? Kasi nga po, kalaban po yun nung panahon ni Aquino. Ibig sabihin, hindi po sila, di ba naalala niyo yung kwento niya, na dinala siya sa Malacanang? Hindi po sila kasi kumagat doon sa impeachment ni Corona yun So anong ibig ko lamang pong sabihin? Alam nilang hindi kakagat to sa impeachment ni Inday. Alam nila. Kaya nalaglag po siya. Dito. Nakakapagtaka. Si Lapid hindi in-endorse. Walang ginawa. Wala lahat. Pumasok. Bakit yung iba halo? Katulad ni Bato, tsaka ni Bongo, tsaka ni Dante Marcoleta. Mahirap Mahirap na silang dayain. Masyado silang mataas. Masyadong malakas ang boto nila. Pag dinaya mo, obvious na obvious. Kaya nga, ang magtataka ka, bakit napasok ang isang BAM? Sige, sabihin na natin, solid ang Pinklawan votes. Meron silang plus the INC votes. Pwede. Pwede. I mean, aminin natin, pwedeng pumasok si BAM. Pero si Kiko, wala sa INC. O sabihin mo ng yung votes niya, solid yung Pinklawan,
Pero ilan lang po yun na hindi naman po yun aabot sana sa ganoong estado yung numero niya. Okay, maaring pumunta yan sa 12, sa 11, pero hindi aabot ng ganon. Napaka-imposible po. Kaya dito makikita mo talaga na meron na namang hocus-pocus na nangyari. People of the earth, ha? Tapos na po itong usapin ng impeachment. I don't think BP Sara will be impeached. Napaka-imposible po mga kababayan na ma-impeach. Pero ang dapat nating ayusin ay yung tinatawag nga ni Pastor Kibuloy na manual voting. Ito po'y nasa batas natin. Para magkaroon ng kapanatagan ang damdamin ng mga Pilipino. Kasi alam natin di ba papakita ko sa inyo ha. Di ba yung sinabi ko na kanina yung graph, dito pa lang kitang-kita mo na may something. So para maano yung peace of mind, yung kapanatagan ng mga Pilipino, dapat mag-manual counting. Yung mga iba, ang dami pang pilosopo dyan, yung mga hindot na mga loyalista at mga pinklawan at saka yung mga NPA. Di ba? Ano sabi nila? Oo, sige. Basta ikaw magbilang. Alam mo yun? Diyan mo makikita na they are just for the winning slate and they're not for principle. Alam mo, hindi natin gagawin ito para maipasok si Pastor Kibuloy. It's not that. Masyado nang binababoy ang ating election process sa Pilipinas. Kahit nga yung EU, mamaya papakita rin po natin, ay meron din pong komento na medyo may problema talaga. So, para magkaroon ng kapanatagan ng Pilipino, nasa batas naman natin sa RA 7166, Section 25, yung manual counting na sinasabi ni George Garcia na kailangan pa daw ng batas. Ang ganda nga ng argumento ni Atty. Torion. Ito, panoorin nyo ha. Pinanggit po ninyo na Republic Act 9369, yung Election Automation Law, marami... Ay, sorry. Wrong ko. 93, ano yun? Yung basta yung binanggit niya. Nagkamali lang ako ng banggit. Okay, sorry naman. Erratum on the spot. Po ang naliwanagan doon po sa inyong statement na meron palang ganito, no, na mekanismo sa batas na nagmamando po ng manual counting of votes in the precinct level. Sir, maaari niyo po bang may paliwanag in layman's term ano po itong mga salik ng RA 9369, particularly ito pong Section 39 ng batas o Section 31? Ganito po yan. Ang unang batas po on automation, alam yan ni Attorney Glenn Chong, was Republic Act 8436. No? This was passed in 1997. And Republic Act 8436 called for the full automation of our election systems. Yun po yun ang una po nating batas. Pero nakita po kasi ng ating mga mambabatas na yung full automation system is prone to hacking, malwares, and therefore there was a need to amend the law na amyandahan po ito. At dito po sa batas na prevailing law natin ngayon, Republic Act 9369, nakasaad po dyan yung Section 31 which calls for manual counting of votes in the precinct level lang. Pagkatapos niyan, yung transmission electronic na, yung consolidation of votes, electronic na po lahat. Ang dahilan po dyan ay if you look at the rationale of the law is to really see to it yung boto po in the precinct level ay mabilang talaga ng mga election board members at saka yun din po yung purpose ng mga watchers under Republic Act 7166 ay matugunan pa rin na makita talaga nila yung mga balota at ma-confirm nila at saka merong mga tally boards, no, para magiging fully transparent, credible, and accurate yung election system natin. Kaya nga ang title nga ng batas, an Act Amending Republic Act 8436, no,
authorizing the COMELEC to use an automated election system in the May 11, 1998 national or local elections and in subsequent national local electoral exercises to encourage transparency, credibility, fairness, and accuracy of elections. Kailangan magiging accurate and credible yung elections. And that is why in that law, in Section 31, kung basahin mo yun, no? Yan, no? Klaro yan na meron talagang manual counting in the precinct level. Hindi ko lang maintindihan bakit sa latest interview na naman ni Chairman Garcia, kailangan daw i-amyendahan yung batas. Nandyan na po yan. No? Nandyan na po yan. Ewan ko bakit hindi po yan pinapansin at iniimplementa ng ating chairman ng Commission on Elections. Gusto niya talaga yung full automation. Doon naman sa online voting nga, wala ngang batas yun. Inimplementa naman yan ng isang private Filipino company na wala pang experience doon sa online voting. Ayan. Isa pa yan, mga kababayan, ang pinakamatinding reklamo ng mga OFW natin. Mantakin mo, ilang percent? Ang report nga sa akin sa Japan, wait, chotomate ko dasay. Chotomate. Mate. Hindi, kasi siyempre dyan tayo, di ba, yan ang ating bahay. Tirahan dyan, no? Sabi talaga sa akin, ang report sa akin dyan, ang bumoto ay 10%. Ayan ay isang bansa pa lang ng OFW. Paano pa yung Middle East? Di ba? Dahil dyan sa lintik na online, na bigla ang desisyon ni chairman. Sabi ko nga, simple lang naman yan kasi. Bakit kasi kay Duterte? Bakit kasi kay Duterte? Kung hindi sana kay Duterte, hindi kayo pahihirapang bumoto. Dahil Duterte kayo, mahirap naman dayain pag naandyan. Hindi ko sinasabing dinaya ni chairman, ha? Kaya lang, mahirap magkadaya. Hindi totoo, mahirap magkadayaan sa ibang bansa, eh. Diba? So, para wag na lang kayo bumoto. At least, hindi kayo madagdag. Diba? Mantakin mo, lang yan, ha? Mantakin mo, isipin mo na lang yan, sa dami-dami ng OFW, ilang percentage lang ang nakaboto. Dahil sa bigla-biglang online tunenes nitong COMELEC. Nang, sabi nga ni Atty. Torion, wala namang batas. Eto, na sinasabi ni COMELEC Chairman Garcia na may walang batas para sa manual counting, abay pambihira. May batas po. Yun yung walang batas, ginawan mo ng paraan eh. Eto pang may batas, hindi mo gagawa ng paraan. Ano tawag sa'yo? Kabutas. Anong gagawin mo? Di ba? Yun lang, simpleng-simple. Tapos ang dadahilan niya, wala tayong batas sa manual counting. Meron po, sir. Nakipag-partner lang ng American company. Wala naman tayong alam kung ano yung extent ng kanilang, anong tawag dito, participation ng American company. Inimplementa. Wala man lang bidding o anong ginawa ba doon or kung meron man ang nanalo ay wala pang experience which is contrary again to the requirements and the Republic Act 9369 kung mamarapati natin kung yun ang i-apply natin. Yan po ang mga problema talaga natin dito. May batas na manual counting ayaw i-implementa. Walang batas. Gumagawa sila ng kanilang sariling batas para ma-implement yung gusto nila na wala namang legal basis. Ay basihanan yung call po ni Pastor Apollo Sikibuloy na in certain areas mag-manual counting tayo, pili tayo ng lugar, pero tayo ang pipili, wag yung COMELEC lang ang pipili at 1% lang. Delicates yun. Yun po ang panawagan po ni Pastor Apollo Sikibuloy. Apo, baka may comments si Attorney Glenn. Attorney? Actually, yung sinabi ni Attorney Bobet is true. Ang sabi ni George, kailangang amindahan ang batas to allow for manual counting. No, it does not have to be. Because kung makikita ninyo mga kababayan, ma-observe ninyo,
hindi actual full automation ang sinasabi ng batas. It only permits the COMELEC to use automation. Pwedeng gumamit ng manual, pwedeng gumamit ng hybrid. Kung babasahin niyo ang batas, it says, an act allowing the COMELEC to use an automated election system. In fact, sa barangay election, manual ang eleksyon natin. Manual ang counting ng boto natin. Kung natatandaan nyo yan. Pagdating sa national and local, dahil gustong mandaya, automated ang gagamitin para madali ang daya. Sa Naku, barangay patay election, tayo walang dyan. magbabayad eh. So alam, ano-mano kayo dyan para walang magbabayad para sa dayaan eh. What I mean is, pwede ang manual election, pwede ang automated election, pwede ang hybrid election, and you do not need to amend the law. You only have to apply it by a COMELEC resolution na itagpi mo yung provision ng BP 881, Batas Pambansa bilang 881, that's the Omnibus Election Code, and Republic Act 9369. So, tama si Atty. Torion, mali si George Garcia. That's my comment. Opo, Yun. so, meaning Isa pa, Sir Glenn. Alam mo sa Yes, sir. Basilan anong nangyari? Oo. Sa Basilan nag-manual counting sila doon. Nanalo si Mujib Hataman. Oo. Oo. Nanalo si Mujib Hataman, natalo si Jim Hataman doon. Oo. Mga kaibigan natin yan. Alam nyo naman yung relasyon ng dalawa. Hindi na natin i-explain dyan. Bakit yung Commission on Elections sa Basilan nag-manual counting? Oo. Dahil ba matatapang yung mga kandidato doon? So tayo, hindi tayo matatapang, kaya hindi tayo mag-manual counting. So kailangan siguro magtapang-tapangan din tayo para para mapansin tayo ng Commission on Election. Attorney, sir. Sinimulan ko na, sinugod ko na nga yung COMELEC noong May 7 eh. Gusto ko sana kasama kita para talawa na tayo. Ito ang pinaka kaduda-dudang eleksyon na nangyari sa bansang Pilipinas. Ito po yun. Yung pinaka kaduda-duda. Solid ang Mindanao at Visayas sa Duterte eh. Again, we are not saying this para manalo yung Duterte lang. Hindi. Ako, hindi yon. Hindi yon ang aking dito. Tapos na ang eleksyon, malabo nang mangyari yung ganun sinasabing manalo. Nakapag-move on na kami. O yan yung wag niyong isasabihin na hindi kayo nakapag-move. Nakapag-move on na kami. Wala kaming problema dyan. Ang ating problema ay yung demokrasya na nilalapastangan. Paulit-ulit natin sinasabi yan. Kung ang choice talaga ng taong bayan ay yung mga nanalo ngayon, wala tayong problema dyan. Kasi demokrasya yan eh. Let the people put their own leaders. Pero yung duda, at sunod-sunod, bigyan natin balikan natin. Number 1, yung ibang pangalan na lumalabas pag binoboto. Nakita natin yan, even do sa single vote na binoto si Pastor Kibuloy, ang lumabas, Erwin Tulfo. Diba? Yung mga ganyan, hindi lang yan isolated case. Even Raul Lambino, nakita ko yun, yung post niya, iba rin na lumabas. Marami sa inyo naka-experience na iba ang lumalabas para sa binoto ninyo. Una yon. Pangalawa, etong graph na ipinakita natin. Ito, ayan, yan. Etong graph na ito, mantakin mo. Talagang sabay-sabay. United as one sila. Dinaig pa nila ang iglesia. Hindi, totoo lang Napaka-imposible po niyan mga kababayan. Pangatlo, ano pa? Itong mga kwento di umano na alleged na dayaan at ayaw magpa-manual vote ng COMELEC. Doon pa lang sa tatlo na yun, magdududa ka na. Diba? Doon sa tatlo na ayaw pa-manual vote at kung ano-anong palusot ang sinasabi, magdududa ka na. Kasi kung ikaw ay hinamon, sige, go. Para, gawin natin yan. Para talagang ma-prove namin sa inyo na there is no discrepancy. Again, we are not saying, COMELEC chairman, na ikaw ang salarin. Ikaw ang nandaya. Hindi yun ang aming sinasabi dito. Ang sinasabi namin dito, simpleng-simple lang. Bakit ayaw mo na ipa-manual counting? Diba? Again, hindi yun natin mababawi na yung resulta ng eleksyon. But still, yung bang maging panatag tayo
na wala talagang nangyaring hocus-pocus. Kasi hindi naman natin alam since ito'y automated. Di ba? Pwede itong ma-hack. Sabi nga po nung isang abogado na ayaw ninyong paupuin, porket nagsalita na, although, again, hindi ko nga gusto yung abogado na yun. Parang merong something eh. Bantakin mo pa, basain kayo ng coke. Hindi ko gusto yun. Pero may punto yung kanyang sinasabi. Doon tayo sa issue. May punto yung kanyang sinasabi na pwede itong ma-hack once in-online mo na. 'Di ba? Ano yun sa cybersecurity yung tao na yun. So ano ibig ko lamang pong sabihin? 'Di ba? Doon pa lang medyo ano ka na, tapos ayaw nyo, nung nanalo ayaw nyo paupuin. Comelec chairman, napaka-obvious naman ho ata ng etong nangyari na ito. Bakit? Bakit po, sir? Bakit ganun? At least bigyan nyo kami ng assurance na walang nangyaring dayaan. At sana, hindi porket kayong mga pinklawan ay pumasok itong kandidato ninyo si Bam at saka si Kiko, mananahimik na kayo. If you are really for democracy, sabi nga nung di ba? Sino ba nagsabi nun? Yung, if you are really for human rights, nung panahon ni Pangulong Duterte, dapat pumalag kayo kasi there was, yung due process ng, o yung karapatang pantao ni Pangulong Duterte. Whether kung sino yung nandyan, dapat yung inyong prinsipyo na you are against violating human rights. Dapat nagsasalita kayo. Kaya alam mo, ito mga dilaw, ito yung mga pinklawan. Mga peke din po yan. Mga peking principle na mga group na sinasabi nila, hindi ho. Kami, ako. Ito masasabi ko, yung mga Duterte supporter, yung mga lehitimong Duterte supporter, pumapalag pag merong nakikitang hindi maganda. Halimbawa, ito sa pangyayari sa PDP, ang daming comment doon kasi yun yung gabi na talagang nag-comment ako ng ilang beses sa Facebook, sa disappointed ako. Ang daming nag-comment Duterte supporter doon. Galit sa ginawa ng PDP. Yun po ang galit ng mga Pilipino na hindi ho nababayaran. At talagang may prinsipyo. Diba? Hindi panatiko. Ang tunay na panatiko ito mga pinklawan, ito mga dilawan at saka ito mga komunista na ito. Yan ang mga tunay na panatiko. At kahit ito mga tanso, puro mga panatiko yan. Bakit? Pag ang tinamaan na ng injustice ay ang mga Duterte, hindi na sila nagsasalita. Wala silang pakialam. Basta, di namin kakampihan. Kami hindi. Whether kakampi o hindi kakampi, pag mali, mali. Ang demokrasya dapat, bakit ako magrereklamo? Tuwan-tuwa nga ako, nandiyan na si Marcoleta. O, di ba, mapakatigas niyan. O, sigurado ako, bubulabugin niya ng Senado. Di ba? Nandiyan na si Bato, nandiyan pa rin si Bato, tsaka si Senator Bongo. Yan po yung mga matagal na nating sinusuportahan. Pero hindi yun ang punto dyan. Ang punto dyan, pag may mali, bay dapat banatan. Bay dapat, kasi prinsipyo ito. Yan, pinost ko nga dyan sa PDP. Pasensya na PDP Yung ginagawa ninyo, sablay na ho yan. Prinsipyo ito. Hindi ho kami papayag na babuyin ninyo ang partido ng ating dating Pangulong Duterte. Binaboy ninyo itong nakaraan Hindi kayo nagtanong sa mga kasamahan ninyo kung pabor ba sila sa pagpasok. They are fighting for Duterte from the very beginning to the end. Diba? Tapos kayo biglang isa magdidesisyon o dalawa magdidesisyon at sasabi, hindi, okay na sa amin si Amy. Magkano? Magkano? Ako, may balita ako Ayoko na lang banggitin pero may balita ako. Diba? Ayoko na lang sabihin yung 500 milyon. Pero may balita ako na matinding bayaran ang naganap. Totoo ba ho ito? Ako'y nagtatanong lang sa inyo. Kung sino man ang nagdesisyon dyan, ako'y nagtatanong lang. Sir, ma'am, totoo ba ito? Sino-sino kayong naghati dyan? Ako'y nagtatanong lang. Correct nyo ito ng pag hindi nyo ikinorek to, apektado ang 2028 dito. No wonder ayaw sa inyo ni Inday. Kaya kaduluduluhan, mag-isa si Inday, hindi siya ayoko na lang magsalita. Ayoko na lang magsalita mga kababayan. Diba?
Sana po ay sana naman ay ayusin nyo ito, ha? Kasi magagalit to sino? Yung pinakamatinding prinsipyo at mangako. Oh, kilala nyo yan? Ay, wala pala kayo. Hindi nyo kilala yon? Yung may matinding prinsipyo? Yung pinakamatinding mangako? Ito. Tindi ng prinsipyo nito sa buhay. Pagkatapos ng eleksyon, dahil pinagbawal po kami na ilabas po itong programa na ito, dahil po baka gamitin sa kampanya. Kaya ang ginawa namin, pinaubaya muna namin sa COMELEC yung kanilang desisyon. At sa Martes, pagkatapos ng halalan. Yun, Martes. Ano yun? 13. Yung 12, halalan. 13, Martes. Sisimulan na po natin, magbibigay tayo ng bigas na 20 pesos kada kilo. Ayan, Pangako nila yan sa Cebu. Mr. President, anong fetsa na? Ha? Friday na. Asa na yung 20 pesos? Oy, mga taga Cebu, mag-react nga kayo. Mga taga Cebu, nandyan na po ba yung 20 pesos nyong bigas? O nga. Asa na po yung 20 pesos na bigas, Mr. Marcos? Pangako na naman ito? Nanapa ako? Oy, Claire, sumagot ka. Sana tanungin ito nung sana tanungin ito nung taga Net 25. Kasi ang alam ko, hindi na pinapapasok kay Siminay dyan eh. Sa Malacanang eh. So yung taga Net 25, baka pwede mong itanong to. Sabi ng Pangulo, yung 20 pesos na bigas, ibibigay Tuesday pagkatapos ng eleksyon. Naibigay na po ba? Kasagutin ka ni Claire. Sino nagtatanong? Ikaw ba yung nagtatanong? O tayo ang nagtatanong? O baka naman may ibang tanong? Hindi kaya ganun? Ang birang buhay ere. Anyway, maraming salamat po. Kita-kits ulit tayo. God bless everyone. See you. God save the Philippines. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.